Yan. Good afternoon, YDC. Good afternoon, YDC. Masaya ka ba na nandyan ka ngayon? Tignan mo yung katabi mo kung masaya yan. Ipakita mo yung ngiting Kristiyano. Alright. Halatang masaya kayo, no? Sinong gutom? Sinong gustong kape? Pota. Gusto nyo kape? O, makinig kayo. Magkakape tayo mamaya. Alright. So, nandito po tayo sa last installment ng ating pong topic. Ano kasi yung theme ng ating series for this month? Overcoming evil in the last days. So, sino naman yung natututo? Sino yung merong mga nalalaman tapos ina-apply na din sa buhay-buhay? Alright. Ano yung pinakauna? Overcoming false doctrines. Ayan. Para malaman natin yung mga maling doktrina or para malaman natin na mali yung doktrina, kailangan alam natin kung ano yung tamang doktrina. Saan natin makikita yung mga tamang doktrina? Sa salita ng Panginoon. Second, overcoming worldly cultures. Yan, hindi tayo nakikiayon sa mundo. Siyempre, tagalangit tayo eh. Sino yung tagalangit? Tingnan mo yung katabi mo, alien ka ba mo? Hindi, kasi alien tayo dito eh. Ayan, alien tayo dito. Sojourners lang tayo dito. Ano yung pangatlo? Overcoming spiritual complacency. Sinong tamad? O, sinong masipag na ngayon? Yan. Sinong hindi na complacent? Ayan. So, sa ating lahat, no, lalo na, ito yung pakabantayan natin. Why? Because kapag pumasok na yung complacency sa buhay po natin, yung kasalanan, mabilis na lang yung pasok. So, dapat tayong lahat, we are always on our guard. Hindi natin binababa yung guard po natin. And at the same time, palagi nating ibinibigay yung 100% natin sa Panginoon. Tama po ba yun? Ngayon, sino magbibigay ng 100% niya sa Panginoon sa pakikinig ng kanyang salita? Sino nagmamahal sa Lord? Aba, kapag mahal mo si Lord, dapat excited ka palagi. Check mo ulit yung katabi mo. Check mo ulit yung katabi mo. Excited pa ba yan? Ikaw, ang tanong. Ang sagot, excited ka pa ba kaya? Alright, praise God. At ngayon po, ang isi-share ko sa inyo, ang title niya is Overcome the Fear of Persecution. Pakibasa in 1, 2, 3, go! Kailangan daw natin mapagtagumpayan, malagpasan, magapi ang takot po natin sa persecution. So, Kuya Zap, ano ba yung persecution? Hindi ko gets yung persecution. Ayan, thank you sa nag-flash. Persecution is a systematic mistreatment of an individual or group by another individual or group. The most common forms are religious persecution, racism, and political persecution. Though there is naturally some overlap between these terms. Ang sabi dyan, ito yung pinakasikat na mga bagay kung saan merong persecution. Ang una, ang sabi niya dyan, yung religious persecution. Sa atin, maraming persecution. Doon mamaya itatakal natin, i-check natin isa-isa kung nakaranas na ba tayo ng ganito. Ayan, no? Racism. Dito, hindi masyadong ano to eh. Sa Pilipinas, hindi masyadong rampant yung racism. Pero sa ibang bansa, kapag medyo maitim ka, ganon, kapag medyo singkit yung mata mo, you were being bullied by other people. Ayan, tinatawag nila, nignig, yung mga ganon. Tapos, political persecution. Ay, ako, ito yung sinusuportahan ko, ikaw, ganyan ka. Ikaw, burloloy ka, ako, hindi ako. So, iba-ibang persecution yan, pero yan daw yung major na nakararanas. Persecution is when a person or group is mistreated by a person or group for their beliefs and customs. Example of persecution includes the confiscation of or destruction of property. Yan daw yung mga persecution na nararanasan nila. Yung sinisira, yung mga kagamitan nila, yung mga bahay-bahay nila, yung mga, kung ano mang meron sila. Incitement of hatred
Arrests, imprisonment, beatings, torture, murder, and execution. Yan po yung makikita sa study.com. In-next na rin po natin. To be persecuted as a Christian means to suffer discrimination or violence because of your Christian faith. Ito daw yung meaning ng Christian persecution. Ang tanong, masasabi kaya nating na-persecute na tayo? Baka sinabi lang nila, ikaw born again ka na, ipipersecute na ako. Ikaw, no, sa Calvary ka nag-a-attend, no? Ikaw IDC ka, no? Kuya Sam, napipersecute ako. Hindi pa po yun yung persecution. Ang sabi ng persecution na yan, it is to suffer discrimination or violence because of your Christian faith. Sige, check pa po natin. The Latin word, sike, okay, or seki, to follow, yan po yung ibig sabihin, is the root of persecution. Yan daw yung pinanggalingan ng salitang persecution. Seki. This root connects to persecution because the oppressor follows, hunts, and hurts the victim. Yung mga persecutor, yung mga nagpe-persecute, yung ginagawa nila, alam niyo yung mga bully sa school? Yung kapag meron silang kinakaya-kaya, kung nasaan yung bully, lunch. Sa mga drama-drama, maraming ganyan eh. Yung marami sila, medyo sikat siya, medyo mayaman, tapos meron siyang makikita na mahirap. Yun yung bida, yung mahirap eh. Tapos biglang lalapitan niya, bubungguin niya. Tapos kung nasaan man magpunta yung binubuli, nandun yun ang bubuli. So ganyan daw yung persecution. Yan yung meaning. Sumusunod yung persecution. Dun sa, yung persecutor, yung nagpe-persecute, dun sa pine-persecute niya. Hindi niya tinatantanan. Hindi niya tinitigilan. And yung synonyms ng persecution is oppression, victimization, maltreatment, abuse, discrimination, tyranny, punishment, torment, torture, harassment, teasing, bullying, and molestation. Sa Tagalog, pag-uusig, pagmamalupit, pagpapahirap, at pag-aapi. So ngayon, ito daw yung meaning ng persecution. Basically, kung ikaw nape-persecute ka, sinasaktan ka, binubuli ka, ayan, ang sabi dyan, tinotorture ka. Pero, isisegue ko lang na mabilis sa pinag-uusapan po natin. Alam nyo bang ang taas ng datos ngayon sa mga nabubuli na bata? Yung mga, kung nababalitaan nyo yung mga mass shooting sa ibang bansa, alam nyo yung mass shooting? Yung papasok sa isang school, meron dalang baril, kahit sino makita niya, pagbabarilin niya, papatayin. Then after niyang gawin yon, papatayin niya yung sarili niya. Maraming ganyan sa ibang bansa. And what's the cause of that? Yung leading cause ng mass shooting sa ibang bansa is yung taong binuli, gumante, namaril, nagpakamatay. Kaya sa inyo, sa atin, kung meron man dito, na ikaw yung persecutor, ikaw yung nambubuli, nakikiusap ako, tigilan mo na yung bagay na yan. Nakikiusap ako, hindi po tama yung ginagawa mo. Why? Because you are ruining the future and the life of that person. Kaya-kaya mo eh. Siga-siga ka kasi kaya mo siya eh. Ba't hindi mo ibuli yung hindi mo kaya? Ayaw mo, takot ka. So sa atin, segue lang, I hope, wag po natin gawing biro yung pambubuli sa iba. Nakuha po ba yan? Sino yung nag-aaral? Taas ng kamay. Sa lahat ng nag-aaral, pambira, baka na naman bully na kaklase mo naman. Sa lahat ng mga nag-aaral, nakikiusap po ako. Pakita niyong Kristiyano kayo sa mga paaralan po ninyo. Nakuha po ba? Nakakasunod ba? 2 Timothy 3:11-12, ang sabi po dito, you know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra, but the Lord rescued me from all of it. Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Ito yung si Paul, si mentor, kausap niya si Timothy. Sinasabi niya kay Timothy, ikaw alam mo. Alam mo yung pinagdaanan ko sa pag-share ko ng gospel. Alam mo yung persecution na naranasan ko. Alam mo yung paghihirap na ginawa sa akin. Ang sabi niya dyan, but the Lord rescued me from all of it. Palaging merong promise ang Panginoon. Palaging merong nakapang-rebound ng Panginoon na kung mag-share ka ng gospel for my sake, akong bahala sa iyo. Ang sabi niya dyan, but the Lord rescued me from all of it.
Hindi yung ilang bagay lang. Lahat ng mga napagdaanan yung persecution, nandun ang Panginoon. And sabi niya dyan, reminder niya kay Timothy to, and even sa ating lahat na nandirito ngayon, yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Aba, teka lang, Kuya Zap. Parang iba yata yung Bible na sinasabi mo ngayon. Di ba mahal tayo ng Panginoon? Di ba gusto ng Panginoon mapagpala tayo? Bakit sinasabi mong merong persecution? Bakit merong paghihirap? Ang ibig mong sabihin, yung meaning ng persecution na ibubuli kami, na pagtitripan kami, nasisirain yung mga gamit namin, even yung mga bahay namin, mararanasan namin. Kung mahal mo si Jesus, oo. Kung mahal mo si Jesus, oo. Mararanasan po natin yung bagay na yan. God did not promise us a life that is free from persecution. Hindi pinangako ng Lord na kapag tinanggap mo siya, hindi ka na magkakaproblema. Di ba paulit-ulit namin sinasabi sa inyo to? Huwag kayong maniniwala sa mga tagapagsalita kuno ng salita ng Diyos. Pero ang sinabi nila, tanggapin mo si Jesus, hindi ka na magkakaproblema. Kapag sinasabi nila, kapag pinipreach nila, yung best na buhay na mararanasan mo, yung buhay dito, at hindi ka na magkakaproblema, tanggapin mo lang si Kristo, that's a lie. Why? Kasi ang Panginoon mismo, sinasabi niya, makararanas tayo ng persecution. Makararanas tayo ng pag-uusig, paghihirap, kahirapan dito sa mundong to. Pero meron siyang pangako. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Paul. Anong pangako niya? He will rescue us from all of it. Pagtatanggol tayo ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Corinthians 4:8-9, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Ito tayo. Ito yung mangyayari din sa atin. The moment that you've lived a life worthy of God's calling, the moment that you've shared the gospel, sa ayaw at sa gusto mo, merong mga alipusta sa'yo. Merong mga tatalikod sa'yo. Pero ang sabi niya, yan yung kante. Kinanta natin kanina yan, di ba? Ayan. I am pressed but not crushed. Persecuted, not abandoned. Struck down, but not destroyed. Pero ang sabi ng katuloy, I am blessed beyond a curse, for His promise will endure. And His joy is gonna be my strength. Kaya kahit anong mangyari, magpapatuloy tayo. Amen. We will overcome yung mga persecution dito sa mundong to. Ayan. And we are also blessed na yung persecution na meron dito, sobrang liit lang kaysa sa persecution na naranasan ng ibang bansa. Alam nyo ba? For example, sa mga communist country, China, for example, hindi pwedeng mag-service. Hindi pwedeng magbasa ng Bible. Why? Kapag nakita sila na meron silang daladalang Bible, binabasa nila, they are being killed, hand down. Yung mga churches na ginagawa nila, underground churches. I can never forget this one nung nag-M2 kami. Kung alam nyo yung dating light up training, ginawang M1, M2, M3. So nag-M2 kami and Pastor Ron is teaching us about something kung paano manayuan sa pananampalataya at kung gaano ka-bless yung Pilipinas. Kung gaano tayo ka-pinagpala na we are not experiencing the things, the persecution that these people are experiencing. Merong nagsiservice underground kasi nga nasa communist country sila. Matagal na to mas malala ngayon. Alam niyo yung ginawa nila, yung authority, yung mga kapulisan, ni-raid nila yung church, and marami nagsitakbuhan. Pero alam nyo, yung pastor, hinuli nila, kinulong nila, nilagay nila sa selda, and tinorture nila. Why? Because it is, bawal. Bawal sa kanila yung Bible. And ito yung pangit naman sa atin. Pakisabi, real talk. Dito walang persecution, hindi ka pa nagbabasa. Dito walang persecution, pero tamad ka na magpuri sa Diyos. Sa atin, walang ganung klaseng persecution. We have freedom. We can post on our social medias. We can watch online. Kahit sa TV, yung 700 Club, Christian, din yan. Walang persecution sa atin ng ganyang klase. And yet, namumuhay tayo na parang takot na takot tayong makita nila nagbabasa tayo ng Bible. Why? Kuya Zap, nakakatakot yung persecution. Hindi nga tayo mapapersecute . Hindi pa natin nararanasan na dumanak yung dugo para ipagtanggol natin or para ilaban natin yung ating pananampalataya kay Kristo. Wala pa nga dito . Wala pa tayong ganyang klaseng nararanasan.
Ang tanong, kung dumating yung pagkakataon na mabuli tayo, dumating yung pagkakataon na hindi ka natanggapin, dumating yung mga pagkakataon na papapiliin ka kung ang Panginoon ba o yung ibang bagay, ibang tao, sino kayang pipiliin mo? Sino kayang pipiliin nating lahat? Let's not take this freedom na meron tayo ngayon for granted. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Why? Para matuto tayo. Para ma-train natin yung sarili natin na kung dumating man yung pagkakataon na ipagbawal nila yung pagsamba sa Diyos, alam natin kung ano yung gagawin natin. Mamaya, pag-aaralan po natin yan. Do not fear persecution, but first accept the reality of persecution. Kailangan natin tanggapin na merong persecution. Kaya maraming taong hindi nakakapag-move on sa life kasi walang acceptance. Maraming tao na hindi nag-grow kasi hindi ina-accept yung fact na merong ganitong bagay. Kaya merong mga tao na hindi umaalis dun sa season nila kasi hindi nila tinatanggap na ganito yung nangyayari sa kanila. Bakit maraming tao na hanggang ngayon punggok pa rin sa kanilang pananampalataya? Kasi hindi nila nakikita na merong problema sa kanilang buhay. Now, we need to accept the fact or the reality of persecution. Totoo yung persecution, mga kapatid. Hindi siya gawa-gawa lang namin. Hindi siya biro-biro lamang. Totoo po yung persecution. Tanggapin natin yung katotohanan na merong persecution. Ang sabi ng 2 Timothy 3:12, yes, and everyone who wants to live a godly life, ito yung binasa natin kanina, in Christ Jesus will suffer persecution. Meron na tayong heads up. Sinabihan na po tayo. Winarningan na po tayo. Na kung gusto mo na mamuhay para kay Kristo, magsasuffer ka ng persecution. Now, meron akong tanong sa inyo bago ko basahin yung kalawa. Pare-pareho to eh. Ready na ba kayo ma-persecute? Salamat sa 8 ready ma-persecute. 8 pa lang yan. Alright? It's not surprising that we are facing so many persecutions. Bakit? Kasi normal to sa buhay ng Kristiyano. Magtaka ka kung walang persecution sa'yo. Bakit? Anong mahirap kapag hindi ka pinapersecute? Hindi mo ipinapamuhay yung pagka-Kristiyano mo. Yun lang yun. Kung wala nagpe-persecute sa'yo, not even one, ang ibig sabihin, you are not doing your duty as a Christian. You are not living as an ambassador of Christ kung walang persecution. Sabi ng 1 John 3:13, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. Wag ka nang ma-surprise. Wag ka nang ma-shock. Uy, Kristiyano lang ako, ayaw nyo na akong kasama. Basahin din natin yung next verse niya. If the world hates you, yan yung parang katuloy niya, no? John 15. If the world hates you, keep in mind that it hated me first, ang sabi ni Jesus. If you belong to the world, it will love you as its own, as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Again, tapusin na po natin. Remember what I told you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey your teaching also. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito yung reminder ng Panginoon sa atin. Kasi ang sabi ng 1 John 3:13, do not be surprised, merong persecution. Do not be surprised kung ipe-persecute ka nila. At ang sabi naman ng John 15, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Kailangan nating alalahanin, kailangan nating isipin. Kasi followers tayo ni Jesus eh. So kung merong mga hindi tumanggap sa Kanya before, merong mga hindi tatanggap sa atin ngayon. Kanina nabanggit ko to sa depth namin, last time nabanggit ko din to sa atin, no? We are created, hindi para tanggapin ng mundo. Hindi tayo nilalang ng Panginoon, hindi tayo nandirito ngayon para mahalin ng mundo. Hindi tayo mamahalin ng mundong to. Hindi tayo mamahalin ng hindi natin kapananampalataya. Hindi nila yayakapin kung sino tayo ngayon. Bakit? Kasi hindi natin sila ka-espiritu. Tayo, tagalangit tayo. Kaya do not expect people na tanggapin ka. Palagi. Kapag sinabi mo na ako, Kristiyano ako tatayuan ko yung pagka-Kristiyano ko. Basahin ko lang ito na mabilis, Matthew 10:22. You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Alam niyo ba, I've experienced itong bagay na to before. Though sobrang maliit lang to eh. Pero noon, medyo nanandaman ako. Nakikitagal nanandaman. Na
nalumbay. Yan. Nasaktan. Yan. Thank you. College ako dito. Nasa McDo kami ng mga tropa. That was Friday. Ganda nito ha. Saan tingin nito la? Friday. So pag Friday, sa mga hindi nakakaalam dati, meron po tayong tinatawag na umpukan. Yung umpukan, magagather sa may BPI, harap ng Holy. Yung kada gabi, 6 p.m. ng Friday hanggang 8 p.m. ata, kung di ako nagkakamali. And then, Friday, nasa McDo kami, around 4 p.m. Kasama ko yung mga tropa ko. Nagkayayaan. Dota, sinong G. Sa amin kasi, uulitin ko lang sa mga hindi nakarinig ng testimony ko. Kapag, 5 kami, kapag gusto namin magkating, botohan. So, agad-agad, talo kami. Kasi 2 lang kaming medyo matino pang konti eh. Pero konti lang, hindi talaga matino. So, kapag botohan, sinong gustong G, Dota, 3 agad sila. Majority wins eh. So, magdodota kami. Pero that time, dahil merong umpukan, ito yung sinabi ko sa kanila, ako, Tugi, di mo na ako sasama. Next time na lang. Alam niyo yung ginawa nila sa akin? Sila, nagdota sila. Ako, nagumpukan ako. Binlock na ako Facebook. Di ko sila ma-chat. Hindi ko sila ma-contact. Kasi meron kaming assignment kung di ako nagkakamali. So, daw kinabukasan, naayos naman. But sabi ko, ganito pala yung pakiramdam. Kapag pinili mo si Kristo, meron mga tao nga ayaw sa'yo. Pero natutuwa sa iyo ang Panginoon. Yun yung maganda. Kaso ang tanong, sinong mas mahal natin? Yung mga kaibigan natin o si Kristo? Kuya Zap, paano ko sila i-win? Perfect! Galing! Kuya Zap, kailangan ko silang pakisamahan para ma-invite natin sila YDC. Come on. Pakisamahan. Huwag pakisamaan. Yung mga pakisamahan natin, hindi kuya kasi sila yung hilig nila alak-alak eh. Mga readers sila dyan eh. Mga ganito-ganito sila dyan eh. So, para ma-invite ko sila, sama muna ako sa kanila. Anong nangyari? Di ka na nag-attend. Nag-backslide. Nilamig. Nawala. Kuya, yung kasing pinaka-point of comparison po namin, ML, yung point of comparison po namin, para makapasok ako sa kanila, para makapag-penetrate ako sa kanila, sigarilyo, vape, mga bilog-bilog pa, Kuya Zap. Kasi gusto ko silang ma-win eh. Gusto ko silang matanggap nila si Jesus. Alam mo, alam ng Panginoon yung tibok ng puso mo. Gusto mo lang sumali sa kanila. Alam niyo po, kapag tinanggap natin ang mundo, hindi tayo tatanggapin ng Panginoon. Kapag niyakap natin yung mga bagay sa mundong to, hindi tayo makakapunta ng langit. Ang sabi ng binasa po natin kanina, no, the world will hate you. Kaso, magtaka ka kung hanggang ngayon, katanggap-tanggap ka sa mundong to. Ito, palagi ko sinasabi, nabanggit ni Brother Radley, ni Kuya Radley last Wednesday, no, nung nag-preach siya. Sin is so accepted today. It is celebrated today. Sobrang nagbubunyi yung mga tao sa kasalanan. Nare-realize nyo ba yan? For example, magre-real talk tayo dito. Yung nag-out, yung anak ni yung sex bomb dancer, yun, si Easy. Yan. Nag-out yung anak niya kasi drag queen siya. And then, ano nangyari? Suportado siya. Ay, you're so brave. We support you. Si Andoy. Si Andoy. We support you. Ayan. We got your back. Meron pa nag-post no? I do not recommend Easy to be a mother. Review yan. Binigyan na review yung nanay. Bakit hindi pumapayag yung nanay? Bakit hindi nag-a-agree yung nanay dito sa anak niya? Kasi yung nanay, yung pananaw niya, eternal. Bakit? Kristiyano yung nanay eh. Alam niyang at the end of the day, mapapahamak yung anak. Pero yung mundo, anong sinasabi nila dun sa bata na bisexual na bakla, na LGBT? Anong sinasabi ng mundo? Hindi, dito ka. It's okay. We love you here. You belong here. That's the problem. We are living in this life that like we belong to the world. But we do not. Hindi tayo kabilang dito sa mundong to. Pero bakit tayo namumuhay na parang taga-mundo tayo? Bakit tayo namumuhay na parang taga-mundo tayo? Meron ngayon, kasalukuyang
Pinag-uusapan to sa korte natin ngayon. Hindi ko lang korte ba yung tawag doon. Meron dalawang sumuko or inabduct daw na NPA sa dito. Sa Bulacan nila kinuha, then alam mo yan, inabduct nila. Ang sabi ng mga sumukong NPA, inabduct daw sila. Ang sabi naman ng mga pulis na nanghuli sa kanila, sumuko sila. So hanggang ngayon kasi usapin pa yan. Pero basically, these people, dalawang kabataang babae, are rebel. Nagrebelde po sila sa authority ng Pilipinas. Why? Kasi meron silang pinaglalaban. Kasi ito yung gusto nilang mangyari. So nagrebelde po sila. Ngayon kung sumuko sila, basically, gusto nilang bumalik. Gusto nilang magpasakop ulit sa authority ng Pilipinas. Alam nyo ba yung ginagawa ng mundo? Basically, these two young girl, teens, youth, meron na silang ginawang mali. Meron na silang ginawang kasalanan. Alam nyo, meron nagtatanggol sa kanila? Matapang nga sila eh. Matapang sila kasi lumabas sila. Matapang sila. We salute them. Sinusuportahan po namin sila. Imagine this world that supports evil. Tapos tayo susuportahan din tayo ng mundo. Baka taga-mundo ka talaga. Baka taga dito tayo talaga. Baka tandaan natin to, you will be hated by everyone because of me. Because of Jesus. Now, if you are really in love, deeply in love with Jesus, I hope ready kang mo-persecute. I hope ready kang talikuran ka na mga kaibigan mo kuno na dadalhin ka sa impyerno. I hope ready kang iwan yung mga bagay na nakaraan. Tapos maglakad ka pa-forward, palapit kay Jesus. Ito yung panawagan natin eh. It is to be like Christ. Sabi no, imitate me as I imitate Christ. Sabi ni Paul. Hindi tayo magiging imitators ng mundo. Pero sa'yo, at the end of the day, remember this, you will be the one who will make a decision. Hindi kami. Hindi yung mga forerunners ninyo. Not even your parents. Kayo yung magdidesisyon right at this very moment if you will obey Jesus. If you will love Jesus with all your heart or kung mamahalin mo yung bagay sa mundong to. Nakukuha po ba? Nakakasunod pa po ba kayo? Pangalawa, ang bilis ha? So if persecution is a common occurrence in our Christian lives, kung matik na yung mga Kristiyano mapapersecute pala, do not fear persecution. Why? But be bold as a lion with your faith. Pakisabi, be bold as a lion. Alam niyo bang yung lion, hindi naman sila yung pinakamalakas sa jungle? Or sa kung nasaan man sila. Sa terrain nila. Hindi sila yung pinakamalakas. Yung lion, hindi rin sila yung pinakamalaki. Hindi rin sila yung pinakamabilis. But they are called king of the jungle. Tama? Tama. Tunto parang di na grade 2. Elementary pa lang, tinuturo na yan. Lion is the king of the jungle. Why? Not because of their size, not because of their speed or their power, but because of their mindset. It's because of their confidence. Yan yung lion. Pakisabi mo sa katabi mo, lion ka. Hindi pala lion ka. Maging kagaya ka ng leon. Yan. Hindi ka pala lion, sorry. Alright. Kailangan daw natin maging bold, maging matapang, kagaya ng mga leon. Alam nyo ba, yung mga leon, they are attacking everyone. Gagawin nilang prey ang lahat kung nasaan man sila. Bakit? Kaya nila eh. Kahit yung buffalo. Alam niyo yung buffalo, yan yung isa sa buffalo wings. Isa sa pinakamalakas at malaking powerful na animal. Pero kaya nilang atakihin. Kaya nilang kainin, lapain. Hindi dahil mas sila, kundi dahil iba lang yung mindset nila kaysa sa ibang mga animals na nandun sila. So tayong lahat, I hope, matutunan natin after this na hindi lang tayo basta-basta Kristiyano. Maging matapang tayo na Kristiyano. Walang Kristiyanong duwag. Ang sabi ng Proverbs 28:1, the wicked flee though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Sino yung righteous dito? Magtaas ng kamay. Magtaas ng kamay. Yan. Kung tinanggap mo si Kristo bilang yung Diyos at tagapagligtas, righteous ka. Not because of what you are doing, pero kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay mo.
Kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us so that for us to be, to be the righteousness of God. Yan. Para maging kabanalan, katuwiran tayo ng Panginoon. Pero hindi dahil sa atin yan. Now, ang sabi dyan, the righteous are as bold as lion. Basically, tayo to. But the question is, are we bold enough? Ang sabi dito, the wicked flee, though no one pursues. Alam niyo yung sinabi dyan? Yung mga coward, yung mga matatakutin, malatimbagi pag nervyosanda rin eh. Pero ang sabi dito, we're talking about us sharing the gospel here. The wicked flee, though no one pursues. Being a coward, listen to this, being a coward or yung matatakutin is wickedness. Kasamaan. Iba po yan, ayaw ng Panginoon. Yung matatakutin ka. Sabi ng 2 Timothy 1:7-8, palagi natin, ito yung alam lang natin dito, yung 7. Yan. Pero tingnan natin yung kabuuan ng konteksto niya. For God has not given us spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Pero ito pala yung context niya. Kaya ka binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon so never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me either. Even though I'm in prison for Him, with the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news. So ang ibig sabihin, yung kapangyarihan ibinigay sa atin ng Panginoon, yung love, yung self-discipline, yung sound mind. Kaya binigay sa atin ng Panginoon yan, it is for us not to be ashamed of the gospel. Para sa atin na hindi tayo matakot, ibahagi yung salita ng Diyos. Ang sabi dyan, be ready to suffer with me for the sake of the good news. Kaya tatanungin ko kayo ulit, handa na ba kayo mag-suffer para kay Kristo? Dumarami na. 14 na ngayon, 14 na. Sabi dito, the first fear that we need to overcome is the fear of proclaiming Jesus as the only Lord and Savior of the world. Ito yung pinakaunang kailangan po nating malagpasan sa buhay po natin. Yung kahihiyan, yung takot na sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, na mahal sila ni Kristo. Na si Jesus lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas. Ang kaso, gaano kaya tayo kahandang sumunod sa atin pong Panginoon? Ano kaya yung ready nating i-risk para ma-proclaim natin yung gospel? Ano kaya yung handa nating i-sacrifice para masabi natin yung ibang bagay, yung sa ibang tao na mahal sila ng Panginoon? Ano yung willing mong ilatag dyan sa table para sa ating Panginoon? Sabi dyan, the first fear that we need to overcome is the fear of proclaiming Jesus. Bakit? Ano naman to eh? Don't get me wrong, no? I've been there. We've been there. Naranasan din naming mahiya. Ako personally, naranasan kong meron ng urge sa'yo eh. Meron ng pitik sa'yo yung banal na spirito eh. Sige na, sharean mo yan. Pero naranasan kong, hindi, wag na lang. Alam mo ba kapag hindi ka sumunod sa Lord, grabe yung, ano tawag dito? Yung irritation mo, grabe, hindi ka mapakali. Kasi alam mo nag-disobey ka sa Panginoon. Pero naman kapag nag-obey ka, iba yung pagpapala. Kapag meron ka siniran, iba yung dating. Alam mong sumunod ka sa Lord eh. And ito yung panawagan natin, i-proclaim si Jesus eh. Sa Sunday, kung gusto niyo sumama, meron kaming soul winning. Sa intercession, invite namin kayo. We will teach you on how to share the gospel. Yung mga basic lang na mga verses or kung ano yung paano natin gagawin itong mga bagay-bagay na to. Sa mga forerunners, shout out, invite namin kayo. Ayan. So kuya, kailangan hindi tayo matakot na ibahagi yung salita ng Panginoon. Paano kapag pinagbawal na ng authority? Paano kuya? Kung sinabi na ng presidente, sarado muna yung church. Nangyari yan. Pandemic. Pinasara yung church. Pero praise God, isa tayo sa mga unang nagbukas. During pandemic, nagsiservice na po tayo. Why? Bakit? Kasi basahin natin. Acts 4:18-20. So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of Jesus. Pinagbawalan yung mga apostol. Yung mga apostles before, tinawag sila, wag na kayong
mag-preach, wag na kayong magturo sa pangalan ni Jesus. Ang sabi diyan, but Peter and John replied, do you think God wants us to obey you rather than Him? Sa palagay nyo lang. Palagay nyo ba mas gusto ng Panginoon na masundan namin kayo kaysa sa Kanya? We cannot stop telling about everything we have seen and heard. Kuya, paano yung sinasabi ng verse na we need to obey authorities? Totoo yun. Magsasubmit talaga tayo sa authority. Pero hanggang kahit saan merong hangganan. Listen to this. Listen to this. Yung pagsasubmit po natin ng authority sa mga nakakasakop po sa atin, matatapos yan kapag pinagbawalan na tayong magpuri sa ating Diyos. YDC, ulitin ko lang, yung pagsasubmit po natin sa authority, matatapos yan kapag pinagbawalan na po tayong magpuri sa ating Diyos. Kailangan itatak po natin yan sa isip po natin. Kailangan i-engrave natin yan sa puso natin at kailangan maipamuhay natin yan. Nakukuha po ba natin? Imagine, ito yung sinabi ni, pakibalik po muna. Ito yung sinabi nila dito. Do you think God wants us to obey you rather than Him? Ang sabi pa dito, we cannot stop telling about everything we have seen and heard. Ito yung naranasan nila. Yung ginawa ng Panginoon sa kanila, yung pagpupuno ng banal na Espiritu sa kanila, ang sinabi nila, hindi namin kayang pigilan. Hindi namin kayang i-contain yung mga nakita at naranasan namin, kaya namin sinasabi sa ibang tao. Yung kaligtasan. Actually, yung pinreach ni Peter John is about repentance. Hindi namin pwedeng solohin. Bakit? Kasi nag-overflow sa amin. Ganun sila kapuno ng pagmamahal ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Ngayon, tayo kaya. Darating kaya tayo sa pagkakataon na kada sabihin natin mayroong pagmamahal ng Diyos. Darating kaya tayo sa pagkakataon na lahat ng sinasabi natin or kung meron tayong mga nakakasama sa mga fellowship natin, sa mga CUs natin, sa pamilya natin, darating kaya tayo sa pagkakataon na kahit anong sabihin nila, yung sagot mo laging merong Bible, laging merong scriptures, laging merong patungkol sa Panginoon. Kung talaga nag-overflow ka ng pagmamahal ng Diyos, ang sabi dyan, we can never stop telling about them. Hindi namin mapigilan, hindi namin makontain, hindi namin kayang suluhin yung nararanasan namin ngayon. Sino dito yung naniniwalang mahal siya ng Panginoon? Magtaas ng kamay. Yan. Sino ditong naniniwala na kaya kang punuin ng Panginoon? At yung pagmamahal na yan, alam mo yan, it will overflow. Dapat ganito tayo. Vessel tayo ng pagmamahal ni Kristo. Dapat ganito tayo. Dadaan sa atin, dadaloy sa atin yung pagmamahal ni Kristo na hindi natin mapigilan yung sarili po natin na ibahagi yung pagmamahal niya sa ibang tao. Dapat ito tayo, YDC. Ito dapat talaga tayo, maging bold tayo sa pagbabahagi po ng ating ng pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi ng Acts 5:28-30, hindi pa natapos yung kwento. Ang sabi diyan nung pinatawag sila, we gave you strict orders never again to teach in this man's name, in Jesus' name. Pinagbawalan na namin kayo, at kakulit nyo. Pinagbawalan na namin kayo magturo sa pangalan ni Jesus. Bakit ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon? He said, instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about Him and you want to make us responsible for His death. Itong mga nakikiusap po sa kanila, mga matataas na tao to. Sila yung mga leader nung panahon na to. Sige, check po natin yung 29. But Peter and the apostles replied, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him by hanging Him on a cross. Check natin yung situation. Check natin yung sinabi nila, no? Ang sabi nila, pinagbawalan namin kayo na ibahagi si Kristo. Pinagbawalan namin kayo not to teach in the name of Jesus, ang sabi nila. Tapos, ang sabi niyan sa verse 28, no, yung pinakauna, instead, you have filled Jerusalem with your teaching about Him and you want us to make responsible. Gusto nyo kami yung maging responsible at sinasabi ninyong kami yung pumatay. Sinasabi ninyo kami yung pumatay sa Kanya. Alam niyo yung sagot ni Paul at saka ng mga apostles? Susundan namin ng Panginoon kesa sa inyo. Yung Panginoon ng mga ancestors namin, mga ninuno namin, raised Jesus from the dead, katapos nyo siyang patayin. Imagine talking to authorities. Pinagbawalan sila. Tapos, ang sinabi pa nila, oo, kayo yung pumatay sa Kanya eh.
Ganyan sila katapang. Oo, kayo. Hindi namin, para sinasabi nila, hindi namin kayo pinagbibintangan. Sinasabi namin kayo yung pumatay. Ganito sila katapang. And church, yung nagsasalita dito si Peter. Yan, siya yung isa sa mga pinaka-well-known na tagasunod po ng ating Panginoon. Kilala ba natin kung sino si Peter? Peter was the one who betrayed Jesus. He denied Jesus 3 times. Remember? Nung nasa Last Supper sila, sabi ng Panginoon, yan, merong mag-aano sa akin dito, bago tumilaok, yung manok. Sabi niya ganyan, 3 beses, i-deny ako ng tao na yun. Ano sabi ni Peter? Pabibo si Peter eh. Lord, over my dead body. Hindi ko gagawin yan. Mamatay na ako, pero hindi kita itatatuan ng ganyan. Ngayon, nung nasa crucifixion na, nung naglalakad si Jesus, tangan-tangan niya yung cross, nakita siya, ano sabi sa kanya ng mga nakakakita, di ba kasama mo yan? Di ba kasama ka niyan? Sabi niya, hindi ko makilala yan. Nung ipangatlo, nagmura pa eh. Nagmura pa si Peter, hindi ko kilala yan. And then, tumilaok yung manok after niyang i-deny si Jesus 3 times and then doon niya naalala yung sinabi ng Panginoon sa kanya, remember how coward Peter was. Sobrang matatakotin niya. He even denied to be associated with Jesus. Pero after being filled with the Holy Spirit, ano nangyari sa kanya? Alayang pakialam ang diyang matay Peter. Wala siyang pakialam just for him to proclaim the good news of the gospel. Ngayon tayo, the moment we have received Jesus, naging tahanan tayo ng banal na spirito. Tama po ba? Naging templo tayo ng banal na spirito. The empowerment is there already. Ang tanong, are we doing that purpose? Are we doing our purpose, our mission to share the gospel? O baka hanggang ngayon natatakot ka pa rin. Kuya Zap, 3 years na akong nag-a-attend ng YDC. Ang tanong, nagbahagi ka na ba ng salita ng Panginoon? Asaan ang bunga? Kuya Zap, sobrang mahal ko si Lord. Passionate nga ako, umiiyak nga ako sa worship eh. Ilang taon ka na dyan? Mga 5 years na ako, kuya. Ilan na yung nasama mo? No. Wala pa. Nakapag-share ka na ba? No. Memes. Real talk? Mas excited tayo mag-share ng mga walang kakwenta-kwentang bagay kaysa sa gospel. Kaya nga, nasabi ko nga sa inyo parang allergic tayong i-share yung mga content natin pag RTT eh. Mas nakikita mo dyan yung mga sinang bugoy na koy-koy, mga two joints, yung mga memes, yung about relationships, yung mga about courtship. Pero kapag word na ni Lord, nahihiya ka nang i-share. Alam nyo, kung talagang mahal natin ang Panginoon, we will be bold as a lion sa ating pananampalataya. Tatayuan natin, magiging matapang tayo. Kuya Zap, takot akong ma-reject. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Kuya Zap, hindi ako marunong magsalita. God will give you wisdom. Siya yung mag-i-empower sa'yo. Siya yung mag-i-enable sa'yo. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ka lumabas? Huwag ngayon. Okay, huwag ngayon. Bakit hindi ka lumabas sa comfort zone mo and share the gospel of the good news? The good news of the gospel, rather. Nakuha po ba natin? Sinong magiging matapang na? Salamat sa 4 na magiging matapang. Kasi kanina, kung naaalala ninyo, tinanong ko kayo about complacency. Sino yung magiging masipag na? Praise God. Natututo, ina-apply. Ngayon ang tanong, sino yung magiging matapang na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Amen. Dumadami. Praise God. I hope pagkatapos nito, lahat tayo, magiging matapang na tayo. Pangatlo, celebrate your persecution. Pakibasa naman in 1, 2, 3, go. Celebrate. Magdiwang ka kapag pine-persecute ka. Kuya Zap, tinawag nila akong borbolin. Kuya Zap, murit daw ako. Kuya Zap, alay-balay forevermore daw ako. Sabi dyan, magalak ka kapag inuusig ka. Maging masaya ka kapag meron nang bubuli sa'yo regarding your faith. Why? It just means na ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. To celebrate your persecution is to be joyful in your persecution as a Christian. Kasi automatic naman na darating na eh. O di masaya ka na. The Bible teaches us that we are blessed when we are persecuted in our faith in Jesus.
Pinagpala tayo kung pinipersecute tayo. Ang sabi ng Matthew 5:10-12, nabanggit ito sa amin ni Pastor Manny yesterday, no? Yung Beatitudes, yan, yung Beatitudes, kung babasahin yung una, blessed are the peacemakers, for theirs shall be the kingdom of heaven. And magagandang bagay yan eh. Tapos yung sa verse 10, sabi niya, blessed are those who are persecuted. Alam mo yun yung, bakit ang gaganda ng mga una? Blessed are the meek. Yan, yung mga una sa Beatitudes. Pero bakit biglang blessed are those who are persecuted because of righteousness? Kasi aasahan talaga natin to. Kasi mangyayari talaga to sa atin. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Sige po, tapusin natin siya. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Because of who? Because of Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Ang sabi dyan, pinagpala ang mga tao na pine-persecute ng mundo. Pinagpala ang mga tao na iniinsulto. Laming murit, palapalakpak yabada. Tignan mo itong siraulo na to. May problema pero pumapalakpak pa rin. Tignan mo ito na panyabiana. Jesus ka no, ana. Jesus ka nung pupeng ginumetong yamu, ana. Ang sabi dyan, pinagpala ka. Kapag mayroong mga sinasabing mga negatibong bagay, say evil things, all kinds of evil against you because of me. Ang sabi dyan, kapag ginawa sa iyo itong mga bagay na ito, people insult you, people persecute you, and people falsely say all kinds of evil against you. Ang sabi niya, do not be depressed. Hindi yung kapag na-persecute ka, Kuya Zap, last na mag-attend muna. Kuya, di na muna babakita. Kuya, ang sakit. Kuya, dami nila sinabing masama sa akin. Kuya, tinalikuran ako ng mga kaibigan ko. Kuya, yung kapatid na tinuturing ko, yung best friend na tinuturing ko, iniwan ako. Kuya, ayoko na. Ang sabi dyan, no? Rejoice and be glad. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, kapag naranasan mo itong mga bagay na to, rejoice and be glad. Magalak ka, magpakasaya ka. Bakit? Kung iniwan ka man ng mga kaibigan mo sa labas because of your faith, bibigyan ka ng Panginoon ng mga right people. Real talk to. Real talk to. If God wants you to surrender these people na nagli-lead sa'yo to sin, na nagli-lead sa'yo para gumawa ng mga maling bagay, surrender mo sila. Bakit? The Lord will bless you with friends na ilalapit ka sa Kanya. Amen. Sa labas, tuturuan kang magmahal ng maling tao. Tuturuan kang magmadali. Dito sa loob, tuturuan kang magmahal kung paano magmahal si Kristo. Ilalapit ka sa Diyos. Kapag mali ka, itatama ka. Sa labas, kapag mali ka, it's okay. We love you. We understand. Pero dito kapag mali ka, itatama ka. Bakit? Kasi yun yung tunay na pagmamahal. So, ulitin ko lang. At dito kasi lagi nagfo-fall yung mga kabataan. Real talk lang kung real talk. Yung mga kaibigan na ayaw ninyong bitawan na naglalapit sa inyo sa kapahamakan. Yan yung ayaw ninyong talikuran. Bakit? Kasi nangyari din sa akin yan. I've been there. Nakasama ko na yung mga ganyang klase ng mga tao. Kaya kayo huwag nyo nang ulitin. Mas masaya pa rin kasama yung mga kapareho mo na nagmamahal kay Kristo. Imagine, real talk lang, kapag lumapit ka sa mga kaibigan mo sa labas, ay bro, ay sis, meron kasi akong problema eh. Ay hindi, iinom mo lang yan. Shot lang tayo. Okay lang yan. Lilipas din yan. Time heals. Kapag broken ka, ano sasabihin nila sa'yo? For example, you've been in a relationship na broken ka, lumapit ka sa kanila, ano sasabihin nila sa'yo? Marami pa dyan. Marami pang iba dyan. Okay, tignan natin yung nasa loob. Kapag nalulungkot ka, ano sasabihin nila? Pananalangin ka nila, sasabihin nilang kasama mo yung Diyos. Kapag na-broken ka, ano sasabihin nila sa'yo? Instead na magpipiti party kayo, sasabihin nila sa'yo, ikaw kasi, bakit ka nagpaligaw agad? Wala pa kasi sa right process eh.
Bata ka pa kasi. Tapos ganito yung sasabihin nila sa'yo, may love ka muna kay Kristo. Yan yung mga taga dito. Yan dapat tayo. Kaya magalak ka kapag ininsulto ka. Magalak ka kapag tinatwa ka. Magalak ka kapag iniwan ka ng mga kaibigan mo sa labas. Bakit? Kasi merong pagpapala naghihintay sa'yo. Because great is your reward in heaven. Hindi lang dito. In heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Ayan. Sige, basahin din po natin yung next verse po natin. Tingnan natin to kung gaano ka-importante, kahalaga, yung mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. What blessing awaits you when people hate you and exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of Man. Meron palaging pagpapala. Dito in-specify na eh. When people hate you, when people exclude you, excuse me, iba kami, iba ka. Ito lang yung friends namin. You do not belong here. Magalak ka. Bakit? Merong mga pagpapala naghihintay sa'yo. Merong mga pagpapala naghihintay sa atin. Hindi lang sa buhay, dito sa mundong to. Even sa buhay natin sa eternal. Even sa buhay po natin sa kalangitan. And para lang malaman po natin, i-enjoy natin yung mga blessing ng Panginoon sa langit. Gagamitin po natin. Eternal yan eh. Kaya merong mga rewards, merong mga blessings. Magagamit po natin sa langit yan. Eternal yung mga bagay na yan. Kaya I hope sa atin pong lahat, kapag meron nagganyan na sa atin, let's be grateful sa Lord. Let's be joyful. Let's rejoice and be glad. Ang sabi ng Acts 5:41, ito yung after kausapin yung mga apostles, sina Peter and mga apostles ng council. Ang sabi dito, the apostles left the high council crying. The apostles left the high council depressed, anxious. No, the apostles left the high council rejoicing. They are rejoicing after nilang kausapin, after silang pagbawalan na i-share nila si Jesus, that God has counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Ibinilang sila ng Panginoon na karapat-dapat, na mahirapan, na masaktan, for His sake. Ito yung meron sila. Ito yung attitude ng mga apostles na yon. Ito yung attitude ni na Peter at ng mga kasama niyang Kristiyano before. Isipin mo, no? Pinagbawalan sila. Pero anong ginawa nila? Lumabas sila doon. Nagsasaya sila. Siguro makakanta-kanta sila eh, no? Nag-enjoy sila na God has counted us worthy to suffer disgrace. Sabi niya, for the name of Jesus. Pero pakatandaan natin to. Kuya Zap, palagi mo sinasabi, suffering, paghihirap, persecution. Nakakaranas na ako ng persecution ngayon eh. Nakakaranas na ako ng suffering ngayon eh. Paalala ko lang, merong suffering na hindi worth it. Merong suffering na hindi worth it. Ano yung mga suffering na yan? Check po natin sa 1 Peter 4:14-16. If you are insulted because you bear the name of Christ, dahil tangan-tangan mo yung pangalan ni Kristo, you're telling the world that you are a Christian, you will be blessed. Pagpapalain ka, for the glorious Spirit of God rests upon you. Nandyan. Check po natin yung next verse. If you suffer, however, kung nagsasuffer ka, napipersecute ka, because it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into others people's affair. Kung nagsasuffer ka naman, dahil meron kang ginawang mali, dahil loko-loko ka, dahil mapag-trip ka, ay ibang suffering po yan. Yan yung suffering na hindi worth it. O syempre, merong consequences yung mga bagay-bagay. But it is no shame to suffer for being a Christian. Listen to this, YDC. It is no shame to suffer for being a Christian. Hindi nakakahiya na mahirapan dahil tinatawag mo yung sarili mo na Kristiyano ka. Hindi mahirap, hindi pangit. Tignan na nagsasuffer ka for Christ's sake. Dapat maging magalak tayo. YDC, dapat maging excited tayo. Praise God for the privilege of being called by His name. Imagine, we are Christians. Sino yung Kristiyano? Palagi nating sinasabi, no, Christian. Without Christ, ano natira? I-A-N. I am nothing. Wala tayo. Pero ang sabi dyan, no, it is a great privilege for us to be called Christians. Anong ibig sabihin nun? We are the representative of Jesus. Privilege na matawag tayong mga anak ng Diyos. Ang tanong,
Tinitake for granted ba natin itong favor na meron tayo, itong privilege na meron po tayo? Pili tayo. Pili lang po tayo. Are we to overcome yung persecution? Tatagapin ba natin yung reality? Review lang tayo ng persecution. Magiging matapang ba tayo kagaya ng mga leon? And ang tanong, yan, hindi kayo mahihirapang i-review yan. Bakit? ABC lang yan. Celebrate your persecution. Magalak tayo. Bakit? Dahil alam natin na hindi matatapos sa persecution yung buhay. Alam natin na matatapos siya sa pagpapala ng Diyos sa mga buhay po natin. So, Kuya Zap, mabilis lang na tanong, Kuya Zap. Anong gagawin natin sa mga nagpe-persecute sa atin? Kung meron nagsasalita sa atin ng mga masasamang bagay, anong gagawin natin? Sabi po dito, bless and pray for your persecutor. Bakit? Kasi ang mas masakit dito, ipe-persecute tayo ng mga mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan natin, yung mga malalapit sa atin. Pero ang gagawin natin, wag tayong magalit sa kanila. Let us bless and pray for them. Ipanalangin po natin sila. Romans 12:14, bless those who persecute you and don't curse them. Pray that God will bless them. Ipanalangin po natin sila. Ginawa din yan ni Stephen nung papatayin na siya, no? Acts 7:59-60. While they were stoning him, si Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Lord, sabi niya, wag mong gagamitin to laban sa kanila. Ito yung pinanalangin ni Stephen nung binabato siya, nung papatayin na siya. And even si Jesus, we know the story. Anong sinabi ni Jesus? Anong pinanalangin ni Jesus sa Ama? Ang sabi sa Luke, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Instead of Him hanging on the cross, pwede niyang sabihin na bakit niyo ako ginanyan? Hindi niyo ba alam na para sa inyo itong ginagawa ko? Pwede siyang magalit. Pwede siyang magtampo. But what He did, sabi niya, Father, patawarin mo sila. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Instead of fighting back, He forgave them. And ang sabi dito, no, we are blessed when we are persecuted for our faith in Christ. Pinagpala tayo kung napapersecute tayo dahil sa pananampalataya po natin kay Kristo. And ito po yung YDC verse challenge po natin, Revelations 2:10. I'm reading from AMP. Fear nothing that you are about to suffer. Huwag kang matakot kung ano man yung pagdadaanan mo. Be aware that the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested in your faith. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful to the point of death. Maging matapat po tayo hanggang sa kamatayan. If you must die for your faith, and I will give you the crown consisting of life. Ito yung eternal life na ibibigay po sa atin ng Panginoon. And YDC, heads up lang. Disclaimer lang. Tingin dito. Disclaimer lang. Huwag kayong matakot sa mga persecution na darating sa inyo. YDC, huwag kayong tatakbo kapag nagsasuffer na kayo para sa inyong pananampalataya, para kay Kristo. Magalak kayo kasi alam ninyo na mayroong pagpapala dyan sa mga bagay po na yan. Nakuha po ba natin? Last na lang. Yan. Itong tinutugtog nilang yan. Yung kanta na yan, yung I have decided to follow Jesus. Alam nyo ba yung kanta na yan? I have decided to follow Jesus, no turning back. Though none go with me, still I will follow. The world behind me. The cross behind me. The cross before me and the world behind me. Ang sabi. Saan ba talaga nang galing? Yung kanta na I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back, ang sabi niya. No? Ito yung hymnal na kanta. No? Sa lahat ng mga naging Kristiyano, feeling ko alam nila lahat to. Lalo na yung mga sinaunang panahon. Yung mga Kristiyano na nauna po sa atin. About 150 years ago, meron pong isang revival na nangyari sa Wales. Okay? And this revival resulted in many missionaries came to Northeast India to spread the gospel. So nagkaroon ng revival. At alam din nila yung purpose ng revival, it is for them to share the gospel. So, merong pumunta sa may India, and the region known as Assam was comprised of hundreds of tribes who were primitive and aggressive headhunters. So, yung pinuntahan nila sa India, meron daw maraming tribes, tribo, maybe sa kabundukan. And itong mga to, sila? Dangerous baga.
And from American Baptist Missionary, yung nagpadala sa kanila is yung American Baptist Missions, spreading the faith of love, spreading the message of love, peace, and hope in Jesus Christ. Naturally, they were not welcome. Sa mga tribo, hindi nila basta-basta tatanggapin yung mga mag-share ng ibang katuruan. Why? Kasi firm sila na dapat mapasa from generation to generation yung kultura ng tribo nila. And then, merong isang nakapag-penetrate na missionary. Okay, merong isang nakapag-penetrate doon na villager at naligtas yung kanyang asawa, anak, 2 anak at saka siya. So basically, 4 po sila. Merong 4 na naligtas because isang missionary na nakapag-penetrate at meron tumanggap kay Kristo that time. And nabalitaan to nung tribe leader nila. Nabalitaan to nung chief po nila. And enraged, ang sabi dito, sobrang galit nung chief ng tribu na to, ang ginawa niya, pinatawag niya lahat ng mga taga-village na yon. Pinatawag niya lahat, nagkaroon sila ng meeting. Then he called the family. Tinawag niya yung pamilya na tumanggap kay Kristo. Remember, isang pamilya yung tumanggap kay Kristo. Tumanggap yung tatay, yung asawa, tapos yung 2 anak nila. Anong sinabi ng head na to? I-renounce niyo yung faith niyo sa public. Talikuran nyo si Kristo, sabihin nyo na hindi nyo talaga siya tinanggap, or you will face persecution. Makakaranas kayo ng pag-uusig. Makakaranas kayo ng mga consequences kung hindi nyo tatalikuran si Kristo. Moved by the Holy Spirit, the man said, yung tatay. Ito yung unang sinabi ng tatay. Ang sinabi ng chief head sa kanya, sige na, talikuran nyo na. Talikuran nyo yung Diyos na yan. Pero ang sinabi ng tatay, I have decided to follow Jesus. Ito yung sinagot sa tribal leader. Alam po yung ginawa ng tribal leader? Pinapana yung 2 anak. Pinapana yung 2 anak. Nakita ng tatay, nangingisay, twitching. Tapos tinanong ulit siya ng tribal leader, hindi mo pa ba i-deny yung faith mo? Yung susunod dyan, yung asawa mo na. Hindi mo pa ba itatatwa si Jesus, namatay na yung anak mo? Yung 2 anak mo, nangingisay na. Hindi mo pa ba tatalikuran yung pananampalataya mo na yan? Anong sinagot niya? Kasi ang sabi ng tribal leader, yung asawa mo na yung susunod. Ano yung sinagot niya? Though no one joins me, still I will follow. Sa ibang salin, kahit wala nang sumama sa akin, though none go with me, still I will follow Jesus. Nagalit! Inaraw din yung asawa, namatay. Namatay yung 3, yung asawa niya, yung 2 anak niya. And then, ito yung sinabi sa kanya, bibigyan kita ng last na pagkakataon. Ikaw, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Namatay na yung asawa mo. Namatay na yung 2 anak mo. Ang sabi niyang ganyan, tatalikuran mo na ba ang iyong pananampalataya? Ililigtas kita. Hindi kita papatayin. Tatalikuran mo lang yung pananampalataya mo. In the face of death, sa harap ng kamatayan, the man said the final memorable lines, the cross before me and the world behind me. Pinatay siya. Inaraw po siya. So basically, this man and his family faced persecution. Naranasan nila na masaktan, mamatay. Pero alam nyo, there was a miracle happened after that. Nagtaka tong chief na to, nagtaka tong tao na to, na bakit nila kayang mamatay para sa tao na buhay 2,000 years ago. And then alam nyo ba yung sabi ng head nila? Gusto ko ring maranasan yung pananampalataya na meron sila. So dahil itong tao na to, pinaglaban niya, tinayuan niya yung kanyang pananampalataya. Itong Kristiyano na to, in the face of death, he did not, hindi niya tinatwa si Jesus, ang kanyang pananampalataya. Alam niyo yung nangyari? Naligtas yung tribal head. Tinanggap ng tribal head si Jesus, yung chief po nila. At alam niyo yung nangyari? Yung salvation nag-spread out sa buong tribe po nila. Nagkaroon ng kaligtasan sa buong tribe po nila. Imagine this tribe na pinatay. Okay, yung head na pinatay yung mga Kristiyano. Tapos at the end of the day, tumanggap sila. Then nakaranas din po sila ng kaligtasan. And sa atin pong lahat, kapag inawit natin itong kantang to, I have decided to follow Jesus. No turning back. Though none go with me, still I will follow. The cross before me and the world behind me. I hope
hindi natin siya basta kantahin lang. There's a deeper meaning of this song. So kapag inawit po natin siya, I hope maging buhay po siya sa atin. And I hope magkaroon tayo ng same faith kagaya ng tao na to. Yung pangalan po ng tao na yan is si Nokseng. Nokseng po yung pangalan ng tao na yon. A man from Goro tribe of Assam. I hope magkaroon tayo ng parehong pananampalataya na kahit gaano man kahirap, hindi ko tatalikuran ng Diyos. Na kahit gaano kasakit yung mangyari sa akin, hindi ako aalis sa aking pananampalataya. Na kahit mamatay ako, mamatay na ako para sa aking Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Now, I have one question for you guys. Are you ready to face persecution? Are you ready to be persecuted for Christ's sake? Kung ready ka, tumayo ka pala.